under my umbrella, Ella, Ella, ay, 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 under my umbrella, Ella, Ella, ay, 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 under my umbrella. Ang gusto ko ituro sa inyong recipe for today is isang masarap, masustansyang recipe gamit ang broccoli. Bali, ang recipe na to is sigurado magugustuhan ng mga anak, yung mga batang hindi mahilig sa mga vegetables, yung mga ganyan. Sigurado itong recipe na to, pag ginuto nito, sigurado magugustuhan nila to. Kasi masarap na, at syempre masustansya, at syempre simpleng-simple yung mga ingredients na gagamitin natin. Kaya, pwede natin, tara, luto tayo. Bali, dito sa pan natin is maglalagay tayo ng isang kutsarang butter. I-melt lang natin siya. Pag na-melt na yung butter, is maglalagay tayo ng sibuyas. Gisa lang yung sibuyas. At yung mga ingredients nga pala na gagamitin ko dito is ilalagay ko sa description kung ilang grams yung mga ingredients na gagamitin natin. Doon nyo na lang siya tignan. Pag nagisa na yung sibuyas, maglalagay tayo ng bawang. Ganun pa rin, gisa din natin yung bawang. Pag nagisa na yung sibuyas at yung bawang natin, is maglalagay tayo ng isang kutsarang harina. I-fry natin yung harina. Yan. At maglalagay tayo ng konting pamintang durog. Isang kutsaritang asin. At tapos titikman na lang natin mamaya kung kailangan pa natin ng dagdagan pa ng asin. Yan. At ang gagawin natin is lalagay tayo ng gatas. Lagay muna natin yung kalahati lang. Yan. Haluin mo lang siyang maigi. Yan. Pag nahalo na siya, gagawin natin lagyan na natin lahat yung gatas na natira. At ang gawin natin is, ayan lang natin siyang kumulo. Then pag kumulo na siya, ang gagawin natin is maglalagay tayo ng all-purpose cream. Combine lang natin siya. At syempre, huwag kakalimutan na titikman. Kulang ng konting-konting asin lang. Dagdagan lang natin konti. Yan. At hayaan lang din siyang kumulo. Para syempre, manood lang yung lasa ng all-purpose cream na nilagay natin. Habang inaantay natin siyang kumulo, ang gagawin natin, dito sa baking pan natin, aayusin na natin yung broccoli natin. At syempre, hiniwa ko lang siya ng mga ganito lang siya. At syempre, hinugasan ko na rin siyang maigi. Tapos, lagay natin dito sa baking pan natin. At syempre, kayo na ding bahala kung gaano karami yung gusto yung ilagay na broccoli. Bali, ito is yung isang ganito lang siya. Medyo malaki siya. Kaya parang ang dami niya. Pero syempre, kung maliit, buli kayo ng dalawa, ganon. Kaya na lang yung bahala. Magtansya kung gaano karami yung lalagyan yung broccoli. Yan. Ayan. Pag ganito na siya, okay na yan. O, may sumobra pa. Tapos yung iba, lutuin nyo na lang sa mga ibang recipe kung saan nyo pwedeng gamitin yung broccoli na sumobra. Pag kulong-kulo na yung white cream natin, baling gagawin natin is dito sa broccoli natin, siyempre patay natin yung apoy, is ibubuhos na natin siya. O nga pala, sa mga magtatanong nga pala, kung lulutuin yung broccoli, hindi ko na siya niluto kasi mainit yung cream natin at siyempre ibibake pa natin siya. Kaya yung broccoli is maluluto siya. Kaya hindi na natin siya need na lutuin yung broccoli bago natin siya lagyan ng cream. Baling gagawin lang natin is ibuhos natin siya dito. Yan.
Yan. Pag nabuhos mo na siyang lahat ng ganyan, baling gagawin natin, syempre, para mas masarap siya, maglalagay tayo ng cheese. Baling gamit ko dito is yung mozzarella. Yan, buhusan natin siya ng cheese. Diba? Yayamanin yung recipe natin. At syempre, para mas lalo pa siyang sumarap, maglalagay tayo ng parmesan. Ito sa ibabaw niya din. Para kremeng-kreme yung broccoli natin. Yan. At ang gagawin natin is i-bake na natin siya mga 180 degrees for 30 minutes at syempre depende pa rin sa oven na gagamitin niya. Tara, bake na natin siya. Ito na siya, luluto na yung ating broccoli with white cream at syempre, hingi pa rin ako sa inyo ng like at syempre, pa-subscribe sa mga videos natin at syempre, pa-click sa notification bell para sa mga susunod na videos natin. At syempre, ang magandang part na pagluluto at syempre yung titikman na natin siya. Tara, titikman na natin siya. Wow. Diba? Tikman natin. Tikman natin yung may cheese. At syempre, dahil mainit, ihipan natin. Sarap siya. Yung tamang-tama lang yung pagkalambot nung broccoli. Tapos tamang-tama yung pagtimpla natin. Sarap niya. Yung mga anak nyo na hindi mahilig sa mga gulay-gulay ganon, pwedeng itong gawin kasi hindi siya yung yung lasa ng broccoli. Ang sarap. Sarap. Kaya huwag tayong magatubiling gumawa na ito, magluto na ito kasi siguradong magugustuhan ng buong pamilya nyo. Kaya, ganito na lang. Ciao!